نحمده ونستغفره ونؤمن به ثم توكلت عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Ang pagpupuri ay para kay Allah lamang. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran, at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo'y magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya. At sino man ang pabayaang magkaligaw-ligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Tayo'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin na masihigit pa kay Allah na walang kaparis, hindi pinanganak at di nagkaanak. At tayo din ay sumasaksi na walang ibang sugo na pinadala para sa sangkatauhan na masihigit pa sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ang habilin ni Allah sa atin sa aya sa pagsasabi na, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga nag-aangking Muslim, anya katakutan nyo si Allah at huwag kayong pumayag na kayo'y abutan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay Muslim na. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga tao, katakutan nyo ang inyong Panginoon na siyang lumalang sa inyo mula sa isang tao na si Adan, at mula kay Adan ay nilalang niya ang asawa nito na si Eva o si Hawa. At pagkatapos ay pinalabas ni Allah ang maraming kalalakihan at kababaihan mula sa kanila. At habilin sa atin ni Allah, katakutan natin siya at huwag tayong magputol ng ating ugnayan, una sa ating mga magulang at ganoon din sa ating kamag-anak. Dahil tunay na tayo ay tatanungin ni Allah patungkol sa ugnayan na ito sa araw ng paghuhukom. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga Muslim, o kayong mananampalataya, katakutan anyan ninyo si Allah at tayo'y magsabi ng pawang katotohanan. Sa bersikulong ito, tayo pinapaalahanan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo binabalaan, na tayo umiwas sa kasinungalingan. Sino man ang magiging makatotohanan kay Allah o magsasalita ng pawang makatwiran, ay gagantimpalaan ni Allah ng gantimpalang dakila. At pagkatapos, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na salita o salaysay ay wala na masihigit pa sa Quran. At wala nang ibang pinakamainam na gabay kung ikaw Muslim, nag-aangking Muslim, na nais mong matuto at sundan ang gabay, wala nang ibang dapat sundan ikaw, tayo, maliban sa gabay na iniwan ng Propeta Muhammad SAW, walang iba kundi ang kanyang sunnah. Sa tanghaling ito, ang ating maririnig ay ang patungkol sa bagay na muli isinawalang bahala ng maraming mga Muslim sa atin, lalo na sa ating kapanahunan. Dahil ang karamihan sa atin ay hindi na binibigyang pansin ang mga bagay-bagay na ito. Ang iba sa atin ay wala nang pakialam kung ang pagkain ba
na ating isusubo sa ating mga bibig at ipapasok sa ating tiyan ay nagmula pa ba sa halal o haram? May mga nagsasabi pa na umano na dahil daw sa sistema ng korupsyon sa paligid at sistema ng kahirapan sa ating lipunan, ay wala na daw problema. Pwede na, okay na siya. Subhanallah. No? Ito ba ang pinaiiral na batas ng Quran? No? Ang kumain at uminom ng haram? Astaghfirullah. Yan ang akala nila. Pero hindi po yan ang batas ni Allah at hindi yan ang utos ni Allah sa atin. Qala Allah Ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhar rusul, qulu min at-tayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna al-basir. O inni bima ta'maluna al-alim. O kama kala ayat. Sinabi ni Allah ang katastasan, o ikaw na sugo, kumain ka mula sa mga mabubuti o halal at gumawa ka ng gawaing matuwid o pagsamba. Tunay na ako ang nakababatid ng mas higit patungkol sa ating mga pinaggagawa. Ayon nga kay Imam Sa'di sa kanyang tafsir, hadihil amr minhu ta'ala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'akkil at-tayyibat. Na ayon kay Imam Sa'di, ang bersikulong ito ay bilang pag-uutos sa kanyang sugo na siya'y kumain mula sa pagkain na halal, na mula sa kanyang biniyaya dito sa kalupaan, at pagkatapos ay magpasalamat sa biyaya ni Allah. At pagkatapos ay gumawa ng gawaing matuwid, dahil anya ayon kay Imam Sa'di, ang mga bagay na ito, ang pagkain ng halal, ang magpasalamat kay Allah, at gumawa ng gawaing matuwid o pagsamba, ay bagay na magtutuwid at mag-aayos ng inyong puso at kaluluwa dito sa dunya at sa kabilang araw. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwat asy-syaitan. Sabi niya lang katastasan, o kayong mga tao, nilalahat niya lang lahat ng tao, kumain ng anumang nasa lupa mula sa mga pinayagan o halal at mabuti, at huwag sundan ang mga yapak ni Satanas. Tunay na si Iblis ay inyong matalik na kaaway. At ayon po muli kay Imam Sa'di sa kanyang tafsir, hadhihi al-khatab lin-nasi kulluhum mu'mini wal kafir, o kama qala lima. Na ayon kay Imam Sa'di rahimahullah, na ang bersikulong ito ay pag-uutos ni Allah sa lahat ng tao, Muslim ka man o hindi, Kristiyano man o Hudyo, tayo pinag-utusan ni Allah na kumain tayo ng halal, kumain ng mabuti, at umiwas sa bagay na haram. Ano man yung bagay na halal sa kalupaan, ito ang ating kainin. Subhanallah. At ayon pa sa ating butihing imam, na dito ay kabilang ano man ang prutas na kanyang pinatubo mula sa pananim, mga gulay at mga hayop, dapat siguruhin natin na ito'y malinis, ito'y malayo mula sa bagay na mula sa nakaw, o pandaraya, o pandarambong. Batay sa isang salaysay o hadith, وعن أبي عبد الله النعمان البشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حلال البين والحرام بين وبينهما متشابهات قد لا يعلمون كثيرا من الناس. Ayon kay Abdullah al-Nu'man Bashir radiyallahu anhu, na kanyang narinig na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, katunayan na ang pinayagan, ang halal, malinaw. Ang pinagbawal o haram, malinaw. Sa pagitan nito ay pagkalito. Maraming mga tao hindi kabalo, hindi alam ang patungkol dito. Subhanallah. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa mga tao ang tumuntong sa mga mutasyabihat, sa mga bagay na hindi mo kabalo, para kang tumuntong sa haram. Na ayon nga kay Imam An-Nawawi rahimahullah sa kanyang pagpaliwanag, na sa hadith na ito ay hinati-hati ng Propeta Muhammad SAW ang mga bagay-bagay sa tatlo. Una anya, wa qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-halal bil bayyin. Man yaqrabu an nafsihi fiha faqad ajar. Nasabi ng Propeta Muhammad SAW na ginawang malinaw ni Propeta Muhammad SAW kung ano man ang halal, mabuti, malinaw. No? Walang malabo sa bagay na halal. At sino man ang lumapit, mag-consume kayo ng bagay na halal na mabuti, nagkaka-reward kayo. Ang pangalawang bagay, faqad bayyin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-haram.
man yakrabu nafsihi fil haram faqad itim. Sabi ng Propeta Muhammad SAW na ang haram malinaw, walang malabo sa haram. Haram. Sino man ang lumapit sa haram, sino man ang mag-consume ng haram, ay tunay ngang nagkasala. At pangatlong bagay na sinabi ng Rasulullah SAW ay ang mutasyabihat, ang bagay na mayroong pagkalito. Hindi kabalo ang mga tao. Halal ba to? Haram ba to? Hindi nyo kabalo. At ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, sino man ang lumapit sa bagay na hindi mo kabalo, halal o haram, para mong nilagay yung sarili mo sa haram. Tunay pa naman namin mga tao sa ating kapanahunan, wala tayong pakialam. Kung bagay na ba to halal, haram, okay lang siya, okay ra, no? Dahil daw mahirap ang buhay, kaya hayaan na lang. Tutal daw ay mapagpatawad naman si Allah. Si Allah ay Gapuro Rahim. Mga kapatid, nalimutan nyo din ba na si Allah ay Shadidul Iqab? Nalimutan nyo ba na si Allah ay masinhing magparusa? Na bagay na maging ticket mo para lumapit sa haram? Subhanallah. Meron din ibang mga tao, nagagawa muna ng haram, tsaka magtatanong, brother, haram ba itong ginawa mo? O haram ba itong ginawa ko? Ustad, haram ba itong ginawa ko? Sheikh, haram ba itong ginawa ko? Subhanallah. Lumapit muna sa haram, no? Umaon muna ng haram, uminom muna ng haram, tapos saka magtatanong ko, haram daw yung ginawa. Subhanallah. Nakakita ba kayo ng ganitong tao? La hawla wala quwwata illa billah. Kaya sabi nila, ano bang kahalagahan ng pagkain ng halal? Bakit ba importante sa isang Muslim na siya'y kumain ng halal? Batay sa isang salisay o hadith. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربعة من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يسمع. Nasabi si Abi Hurairah ay nagulat na kanyang narinig ang Propeta Muhammad SAW sa kanyang dua. Nagdudua siya kay Allah. Sabi niya, Ya Allah, pangalagaan mo ako mula sa kaalamang walang pakinabang. May mga taong gano'n, no? Sige ang yaw-yaw, pero yung sinasabi, walang laman. No? Pero hindi sinabi, yung puso na walang takot. No? Tinutukoy ng mas yung wala nang hiya. Nakita kayo ng tao na hindi na marunong mahiya. Hindi na matutong maulaw ba? No? Para ang kapal na ng muka. Nagpapakupkop ang Propeta Muhammad SAW. Pangatlo, yung tiyan na walang kabusugan. Sige, ang kaon para hindi mabusog. Hindi marunong mag-thank you, hindi marunong magsabi na Alhamdulillah, hindi man lang kabalong magsabi ng Bismillah, Alhamdulillah. Ang pang-apat, nagpakupkop ang Propeta Muhammad SAW, Pid-du'a'u la yasma. Sa dua na hindi dinidinig ni Allah. At ayon nga sa tafsir, biqawlihi min du'a'i la yasma. Na dito sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah na ang kahulugan nito na para kang merong kinakausap na tao, kaharap mo siya, pero parang hindi ka nadidinig. Kaharap mo yung tao, pero parang ang layo ng kanyang sarili. Nakita kayo ng taong ganito? Parang nakakainis siya kausap, di ba? Na ayon kay Imam Nawawi, hinalintulad dito, dua ka ng dua, pero hindi ka naririnig ni Allah. At hindi sinasagot ang iyong dua. Wayadbillah. At sinabi ng mga scholar, ito yung mga bagay na nagpatigil sa kanila para isalaysay ang mga bagay na ito. Dahil ito ay bagay na nagbigay ng takot sa kanila sa bagay na naisip nyo ba yung nagdudua kayo kay Allah, pero di kayo dinidinig. Hindi sinasagot ang yung dua. Kaya baka nagtatanong ang bawat isa sa atin, brother, alam mo, dua ko ng dua, nagtatahajud pa ako sa gabi. Ya Allah, no? Yukimu fi tahajud. No? Yarfa yadayhi fis sama. Ya Allah, no? Kasama pa yung pag-iyak doon, nagsusumamo ka, Ya Allah. Pero subhanallah, sasabihin mo sa sarili mo, ang dami-dami kong dua, punong-puno na yung bahay ko ng dua. Pero bakit parang hindi dinidinig ni Allah? Ang paalala sa atin mga scholar, tignan mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo. Baka naman yung binibili mo ng pagkain ay nagmula sa kinitang haram. O baka naman yung kinakain mo ay mula sa haram. At ikaw ang mas nakakaalam. Tunay po, wa akal haram no? Ang pagkain ng haram ay nagkakasala ang isa. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, Innahu la yarbuh laham an nabata fi suhur illa kanat naru ulla bihi. O kamakat sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, sino man daw ang nagpalaki, nagpataba, nagpalago ng kanyang balat, laman at buto
na mula sa haram o kinitang galing sa haram, tandaan nyo na ang unang dadapo dito, ang unang may karapatan sa lamang balat at buto nyo ay ang apoy. Kuya Billah. Kaya kung sino man sa atin ang kumain mula sa haram o nagpasok ng pagkain sa kanyang tiyan mula sa pera na kinita sa haram o pagkain na haram, tandaan nyo, kapag lumaki yan, susunugin din yan ni Allah. At napag-usundaan ng mga scholar na ang pagkakatuto sa bagay na halal at haram, ito ay mahalaga, ito ay importante at obligado sa bawat isa. Hindi mo pwedeng ipasa ang bagay na ito sa ibang tao. Sabi nga ni Al-Allama Ar-Ramli rahimahullah, sa kanyang angkalat na nabanggit, ang pagkakatuto sa halal at haram ay napakahalaga sa reliyon. Dahil ang pagkakatuto dito ay fardul ain, obligasyon ng bawat isa. Kaya ang pagkakatuto sa bagay na halal at haram ay hindi mo pwedeng sabihin na si habi ko na lang, total ustad naman siya. O kaya hindi mo pwedeng sabihin na si baba ko na lang kasi imam naman siya sa masjid. No, o kaya si kuya ko na lang kasi graduate man niya ng Madina, ng Makkah, ng Azhar University. Sila na lang. Subhanallah. Ang pagkakatuto sa halal at haram, ito ay obligasyon ng bawat isa sa atin. Tulad niya na nabanggit sa hadith, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, inna Allah tayyib, la yuqbal illa tayyib. Na sinabi ni Abi Hurairah, kalugdan na siya ni Allah, na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, o kayong mga tao, katunayan na si Allah ay mabuti at hindi niya tatanggapin ng maliban kung ano yung mabuti. Kaya pagkaingatan ang ating mga sarili at ang ating mga katawan na pasukan to ng bagay na haram. Pagkatapos ibinanggit ng Propeta Muhammad SAW sa hadith na ito, وَذَكَرَ الرَّجُلْ يُطِيلَ الصَّفَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السَّمَاءِ يَقُولُ يَا رَبْ يَا رَبْ. No, binanggit sa salaysay nito. Pagkatapos ni Propeta Muhammad SAW, yung lalaking naglakbay ng mahaba. At pagkatapos ay inangat daw yung kamay niya sa kalangitan at nagsabi ng Ya Rab, Ya Rab. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba na paano didinggin ang dua na lalaking ito, wa ya'kulul haram, wa syarabul haram, wa libasul haram. Subhanallah. Paano daw didinggin niya ala yung dua? No? Dua ka ng dua, tumatayo ka pa sa madaling araw. Yung pala, ang kinain mo'y haram, ang ininom mo'y haram, ang suot mo'y galing sa haram. Subhanallah. No? Pagkat akbar na Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-akl haram min al-mawani' al-qabul ad-du'a. At dito nilinaw sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bagay na nakapagpipigil, no? Nakapag-stop ng inyong dua na tanggapin ni Allah ay ang pagkain at pag-inom at pagsuot ng mula sa haram. Bukuli ko lihada, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Sinabi niya lang kalasasan sa bersikulo, o ikaw na sugo, kumain ka mula sa mga mabubuti at gumawa ng gawaing matutuwid. Tunay na si Allah ang nakababatid ng higit patungkol sa inyong ginagawa. Sinabi ba ng mga scholars patungkol dito, nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inni bima ta'maluna alim, siya ang higit na nakakaalam lahat-lahat ng ating ginagawa. Kaya huwag isipin ng iba sa atin na dahil walang taong nakakakita, walang taong saksi, walang brother na kasama, ay pwede ka nang kumain ng haram. No? Maaari na siyang kumuha ng salapi na mula galing sa haram at tustusan ang kanyang pamilya at kanyang sarili mula sa kinitang haram. A'udhu قال الله تعالى يا أيها الناس كل من في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. At sabi pa ni Allah, o kayong mga tao, kumain-anya kayo. Ano man na nasa lupa, mula sa pinayagan at mabuti, at huwag sundan ang yapak ni Satanas. Sabi nga, nang maibaba ang bersikulong ito, ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhu, قال تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام سعد بن عبد الوقاص. Nang bumaba daw itong bersikulong ito sa Propeta Muhammad SAW ay tumayo si Sa'ad bin Abi Waqqas. At ito yung nagsabi sa Propeta Muhammad SAW, Ya Rasulullah, ad'ullah an ya'aj'alni
mustajabat du'a. O sugo ni Allah, pwede bang hilingin mo kay Allah na ibilang ako sa mga tao na didinggin niya yung dua? At malinaw ang pinayo ng Propeta Muhammad SAW sa kanya, o Sa'ad, gawin mong halal ang kinakain mo para sagutin ang iyong mga dua. Sumpaman sa isa na may hawak ng buhay ni Muhammad, tunay na kapag ang isang tao'y nagpasok sa kanyang tiyan mula sa haram, ay hindi tatanggapin sa kanya sa loob ng 40 araw. Kaya sino mang alipin na pinalago, pinataba ang kanyang laman na galing sa haram o galing sa patubuan ay apoy ang unang susunog sa kanyang pangangatuan. Ito ay babala sa atin na tayo ay mag-ingat sa bawat pagkain na ating isusubo at ipapasok sa ating tiyan. Siguruhin natin na ang mga pagkain na ating kakainin ay mula sa halal. Ito'y malinis at mabuti kung nais natin natanggapin ni Allah ang ating mga dua. At kung tunay kayong Muslim at sumasamba kay Allah, ang kailangan natin ang mga bagay na halal at humiwas sa haram. Baka nagsasabi kayo, ang hirap ng buhay namin. Panay naman ang dua ko kay Allah, bakit parang walang nangyayari? Tignan mo yung sarili mo, kapatid ko. Nagpapasok ka ba ng pagkain mula sa haram sa iyong tiyan? Umiinom ka ba ng inumin na mula sa haram? O baka may suot kang damit o tela, no, na yung pinambili mo rito ay galing sa haram? Ikaw ang mas nakakasagot ng bagay na ito, kapatid ko. Ikaw ang mas nakakaalam. Dito, ang bagay na ito ay paalala una sa amin at ganoon din sa inyo. Pag-ingatan natin ang bagay na ating kakainin at ganoon din at isusubo sa ating mga pamilya. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo magpadala ng salawat sa kanyang huling sugo sa pagsasabi na Inna Allah wa malaika yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya ba'dahum al amwat innaka qaribun mujibu da'wa ya rabbil alamin. Allahumma dalamna anfusana alam taghfir lana la takuna minal khasirin ya rabbil alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا ونعمته وزدكم فاذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.